Kahapon ang topic natin sa vlog, Gregory Slaughter, kung ano nang buhay niya ngayong nasa bilig na siya at halos 2 taon siyang nandoon. Ngayon, as per request, ito si Ray Parks Jr. naman daw ang talakayin natin. Medyo mainit-init pa si Parks sa social media. May nakapagsabi na may ibang pinagkakaabalahan daw itong si Parks at makikita na masaya na nga daw siya sa kanyang buhay ngayon na halos sa ibang bagay lang daw nakapokus. At sasagutin din natin ang tanong kung babalik pa ba si Ray Parks Jr. sa PBA. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Gaya ni Greg, may issue din si Parks sa PBA bago siya napuntang Bilig at natagpuan din niya ang kanyang almost permanent home dito sa Bilig na wala na siyang iniisip kundi ang maglaro lang. Hindi gaya ni Greg na hinto ang mga issue sa kanya nung nasa Bilig na siya. Etong si Parks, tumunog pa rin ang pangalan kahit nasa Bilig na siya dahil sa isang babaeng vlogger na kinakasama niya. Ngayon, magkaiba ang case nitong dalawa. Sabi pa nga nila, may ibang focus daw si Parks bukod sa basketball. Pero teka, labas na tayo sa issue niya. Kamustahin na lang natin si Parks ngayon. Sa pagkakaalam ko, na-drop si Parks sa PBA way back 2018 sa Blackwater Elite ang kumuha sa kanya bilang second pick overall. Dito sa Blackwater, wala namang issue sa kanya pero may mga rumors na lilipat na raw siya ng TNT at binenta daw siya ng Blackwater sa TNT. Nagkatotoo na nga, si Parks ay napuntang TNT. Ngayon ang problema, umalingasa sa social media na humingi daw ito ng napakalaking sahod sa management kada buwan. As per reports, approximately mga 1 milyon daw kada buwan ang gusto niya. Nung una, binigay naman daw ito ng TNT pero kalaunan, sumunod ang isa pang season, biglang hindi na sumipot si Parks sa TNT. Dinadahilan ni Parks, nagkasakit daw kasing mama niya kaya kailangan niya munang huminto sa paglalaro para alagaan ang mama niya. Kumalat naman sa social media ang larawan ni Parks na parang hindi naman siya umuwi sa mama niya at gumagala-gala lang kahit saan kasama ng mga barkada niya. Nung nakita ito mismo na MVP, galit na galit ang TNT owner na to sa kanya. Sinubukan namang kausapin ng isa sa mga staff ng TNT si Parks pero hindi na nagkasundo ang bawat kampo. Ang ginawa ng TNT sa utos mismo ng MVP, i-release si Parks at doon na ito humantong sa pagtanggap niya ng mga offers ng Nagoya. Unang game niya, naging maganda naman ang performance niya. Pinakitaan niya ng kanyang shooting prowess ang Nagoya. Kalaunan, mas naging komportable pa si Parks sa Nagoya at consistent naman. Kumusta na nga ba si Parks ngayon? Ayon sa kanya, maganda daw ang mood ng paligid, magandang ugali ng mga teammates niya, supportive silang lahat, lalo na pagdating sa kultura ng mga Pilipino. Higit sa lahat, VIP daw ang turing sa kanya doon. At syempre, mas pinasarap ang buhay dahil nga VIP access lahat. Bahay, sasakyan, pagkain, lahat-lahat na. Higit sa lahat, big time ang sahuran. Ilang taon pang lumipas, sumikat muli si Parks sa social media. Pinag-uusapan siya ng mga tao dahil sa isang sikat na babaeng vlogger. Kung noon may issue siya sa TNT, ngayon wala pa rin siyang taka sa mga tao. Ang dami nagsasabi na may ibang kinagigiliwan daw si Parks bukod sa pagbabasketball. Mukhang mas focus nga raw siya ngayon sa ibang bagay. Tungkol dyan, kayo nang bahalang humusga, labas na tayo dyan. Ngayon maayos naman ang buhay ni Parks sa Japan. Maganda naman ang performance niya sa Nagoya every game. Sa pagkakaalam ko, nagkaka-average siya ng 13 to 16 PPG. At nakikita ko nga na mukhang kailangan talaga siya ng Nagoya. Isa din siya sa mga pinakamatagal na dyan sa Bilig. At yun nga, hindi nagsasawa ang Nagoya sa serbisyo niya. Sa tanong na posible bang bumalik si Parks sa PBA, sa katunayan, hindi naman sinasara ni Parks ang pagbabalik PBA niya. Pero siguro, hindi na sa TNT yan. Bigla akong naisip, paano nga kung bumalik si Parks sa TNT tapos bumalik din si Mikey Williams sa TNT? Magiging deadly duo itong dalawa. Tiyak na madadala nila sa championship title ang TNT. Well, pangarap na lang yan. At ang TNT naman hindi na hinahangad ang serbisyo ni Parks sa kanila. Para sa TNT, all's well ends well. Limot na si Parks. May mga rumors na nga na si Parks ay kukunin daw ng Hinebra kapag bumitaw ng kontrata niya sa Nagoya Diamonds. Kung sa bagay, hindi naman imposible yan. Sa ngayon maayos ang buhay ni Parks doon at magandang connection niya sa Nagoya. Wala pa naman ako nakikitang kahit konting butas na anytime soon, papakawala na siya ng Nagoya Diamonds.